Yung mga boss, magbubuo ako ngayon ng roof basket gawa ng ridge. So pakita ko lang sa inyo yung yung bubuuhin ko. So ito, naiporma ko na lahat. Ang brand niya ay Ridge. So ganyan ako magbuo mga boss. So inaano ko muna siya. Inipoporma kumbaga. Yan. So likod, ito yung back, yun yung front, side, tapos yung center. Tapos ito na yung mga piyesa niya. Yan, ganyan ako magporma. Tapos yung mga mga tornilyo, yan, mga yan. So pinull out ko muna siya sa kahon. Tapos yan, all goods na yan. Tapos syempre, huwag natin kakalimutan ng pagbabasa ng manual. So ito ay T3 roof rack for Suzuki Jimny 2019 plus. Okay, so basa-basa din ng hindi lahat ng manual ay hindi natin kailangan basahin. So dito, basa-basa din yan. Okay, so papakita ko lang sa inyo. So ganyan lang magbuo niyan. Okay, so bubuuin ko na muna. Pakita ko sa inyo yung bawat pagbuo niya. Okay, ganito ginawa ko mga boss. Inuna ko muna yung pinaka-base niya. Yan yung apat na buo. Magkabilang gilid, left and right at front and rear. Ngayon, pagkatapos nun, hinanap ko na yung pagsasalpakan ko nito. Kahit hindi naman na magbasa sa manual niyan eh. Makikita nyo naman yan. Buuhin nyo muna yung pinaka-base niya. Tapos yan ganyan. Tapos yan, dahil 6 ito, itong mga pambalagbag na to, 6, 2, 4, 6. So binilang ko yan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung setup nito ay nakaganitong position. Ayan o. Ayan. So meron siyang setup na pwede natin lagyan ng mga tornilyo dito sa ibabaw at sa ilalim. So baligtaran siya. Meron din dito sa gilid, malalaman yung mga additional na pwede nating ilagay dyan. Okay? So ganyan yun ang gagawin ko. So ikakabit ko na muna to kasi may tornilyohan yan dito sa magkabilang dulo eh. Yan, okay. So dito ko yan itutornilyo. Mga ganito rin yun, iisang sukat niya. Tapos ganito ginawa ko dito. Huwag niyong gugupitin lahat para hindi maghiwa-hiwala yung yung tornilyo natin. Gawin nyo lang dyan, kursan nyo lang ng ng tag dito. Yan, ganyan. Kursan nyo lang yan. Okay, so yun. Andyan na lahat yan para hindi magkalat-kalat. Okay. Pero depende sa inyo yun. Kung meron kayo lalagyan, itak-tak nyo niya. So ganyan na setup niyan. Tapos yung mga allen wrench niya, pinutol ko. Para ibabala ko dito. Para mas mabilis, syempre oh. Pagka na-fix ko na lahat yan, mga luwag pa yan eh. Pag na-fix ko na lahat yan, gagamitan ko na yan ng drill para dire-diretso lang ako ng pagtutornilyo. Tapos iuhuli ko na ito. Itong part na to, yan mga yan. Sa huli ko na yan gagawin. Okay, siyempre uunahin ko yan ito para dito. Yan. Unahin ko yan dyan, 3. 6, bali magkabila. Sunod ay ito na. Kakapit ko na yan dito. Okay, malalaman mamaya. Papakita ko sa inyo. Pag ganyan yan eh. Ngayon, papakita ko sa inyo mamaya. Basta ganyan yan. Okay, unahin ko na muna itong mga ito. Okay, nabuo ko na yung sa upper part niya. So, hindi pa yan nakapix mga boss ha. At i-align ko pa yan. Dapat yan, ang alignment niya ay naka-gitna. Yan. Gitna siya. Hindi siya pwedeng isagad doon. Hindi siya pwedeng isagad doon. Pero nasa sa inyo yun. Pero para sa akin, gitnaan lang siya. Tapos, pantayan lang dito. Ipapantay natin dyan. Ngayon, ang gagawin ko dyan, dahil ito ay eskwalado yan, ito muna ang unahin ko, yung nasa center, bago ko higpitan itong nasa dulo. Saka ko na lang siya papantayin mamaya. Okay? So ito lang muna ang gagawin ko. Ipapantay ko lang dyan. Kasi eskwalado yan dito eh. Yan. Kaya yun ang unahin nyo dyan. Pagka na-fix nyo na yun, saka natin ipifix itong dulo-dulo. Yung rear at front. Gamit itong yung power drill. Okay? So ipifix ko na muna itong mga to. Isang pangalan sa kable sa panel, walang tatanungan. Bawat sira may sagot, bawat kaso may lunas na kapalit ng pagod. Maasahan, mapagkakatiwalaan, subok na marami nang napatunayan. May malasakit, may
alam kung may duda ka, dito ka sa tama pumunta. Hindi ako bara-bara, bawat diagnosis may basehan talaga. Mula relay hanggang ilaw, basta sa auto electrical di ka mapapahiya. Hindi ka dapat magalinlangan kapag yabang is may diretsong sagutan. Ang yabang ko ay sa trabaho lamang, hindi maalam makipaghambugan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may alam, di ka dapat magalinlangan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may malasakit. Ang yabang niya ay sa trabaho lang. Kung may putol, hinahanap. Kung may taguan, tama agad na huhuli. Kung kumikislap, pero mahina, hindi ako hula. Kilos agad ang balik, ayos kung usapan ay trabaho. Hindi ako mahangin sa pangakong bato. Kita sa gawa, hindi salita. Kasi ang pangalan, binubuhay ng resulta. Marami nang dumaan na kaso na akala nilang mahirap, naging simple lang to. Kaya kapag ikaw ay pagod na, dalhin mo rito. Ako bahala dyan, hindi ko kailangang magyabang. Ang gawa mismo ang nagpapakilala. Kung seryoso ka sa hanap mo, may tao kang maaasahan. Hindi ka dapat magalinlangan kung quality ang habol mo nandito lang. May malasakit sa bawat sasakyan, may alam at siguradong may maaasahan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may alam, di ka dapat magalinlangan. Yabang is subok na, yabang is maaasahan, yabang is may malasakit, siguradong may alam. Yabang is Okay, tapos na mga boss, at na-fix ko na rin lahat yan. Kung nakikita nyo, pantayan dito sa taas, at ini-sentro ko din yung butas nya. Lahat yan, isang sukat nyan. Okay, so iskwalado na yan. Kaya inuna ko itong mga to nasa gitna kasi pantayan yan dito mga boss. Ayan o, kung makita nyo. Kasi kung uunahin nyo ito, hindi nyo makukuha yung ano nyan, yung iskwala nya. Kaya kailangan itong mga to, yung flat surface nya, yun ang uunahin nyo. Kasi ito hindi naman nyo naman makukuha ang iskwala nyan eh. Ito talaga. Kasi pantay ito, pantay din yung cut nyan. Kasi machine cut yan eh. So yan yun. Kaya inuna ko yung nasa gitna. Ngayon, all goods na yan. Saka ko siya inihuli ito. Tsaka doon sa kabila, kung makita nyo. Pantayan lahat. Okay, ganyan ako magbuo ng ganito. Inuuna ko yung iskwalado ang sukat. Iuhuli ko yung hindi natin mapapantay ng tunay. Okay? So yan yun. Ang gagawin ko naman dito, dahil ginamitan ko lang siya nung impact wrench o power drill, portable drill yan. Gagamitan ko pa siya ng ratchet para maihigpit ko pa. Okay? Ito kasi pang mabilisan lang to eh, pero hindi pa siya yung totoong higpit niya. I-manual higpit ko pa yung mga yan. Tapos isusunod ko na itong mga to. Okay? Base doon sa mapa or doon sa manual, tingnan natin ha. Yan, ganyan ang setup niyan. Unahin natin yung ito. Unahin natin to. Okay, yung mahaba. Then yung isa, ito. Okay, pangalawa to. And then pangatlo itong pang-clamp. Yan. Okay, so nakuha ko na yung setup niya. So ganyan, makikita nyo yan, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Yan magiging setup niyan, tatlo yun. So dito, bawat pyesa, kukuha na lang ako dito. Yan, kaya ganyan ginawa ko, hiwa-hiwalay. So unahin ko yun, pangalawa to, pangatlo ito. Okay, so ipitan ko na lang lahat itong mga to. Okay, natapos ko na itong side dito mga boss. At yan ang setup. Yung plate na ganito, dito yung sa ilalim, pinakailalim nito. Tingnan nyo dito ha, oh. Ito yung nasa plano or nasa setup. Ayun, yun. Yung maliliit na yung number 9, ito yun, nandito yung number 9. Hanapin natin ha, oh. Dito nyo makikita yung number 9. Kasi nandito lang yun eh. Pero bayay siya. Kung basta yung number 9 na yun, ito yun.
Yun yung ilalagay natin dito sa kailaliman dito. Okay, yung nasa ilalim nito. Ayan, pag ganun. Ayan. Okay, saka natin ilalim na ganun. Ayan, ganyan na setup niyan. Okay, so dito na kompleto ko na yon. Ang last kong ikakabit ay ito. Ito naman ay kapag ka naisampa ko na sa ibabaw nung chimney. Okay, so ipapakita ko rin sa inyo kapag ka nakakabit na yan. Pagkakabit naman ito dito sa ibabaw sa bubong ng chimney, basic naman na yung kailangan nyo lang ng katulong para maitaas. So all goods na yan, ikakana ko naman itong side na to doon sa kabila. Okay, so ganyan lang naman yung ka-basic. Huwag nyo munang ipipix para may adjust natin yung buka nung bracket natin or nung base. Yan. Kaya yan ay mga luwag pa. Pwede pa nating isudsud papunta doon, ipapahila na ganyan, pag ganun. Yan. Kaya luwag yan. Kapag ka naipatong na natin yan, saka natin ipipix lahat. Okay? So dito, i-fix nyo na yan, yung mga yan. At ko na pala yan. Nagamitan ko na ng ratchet. Yan, nahigpit ko na yung lahat. Kaya yung yung lock nut niya, yun. Na yan. Nakalapat na. Lahat yan, full goods na. Okay, so doon naman ako sa kabila. Bubuuhin ko na yun. Basta't ganyan lang ka-basic yun. Okay, tatandaan nyo yan ha. Ito, tsaka pati nababasa naman yun dun. Ayun o. Number 9. Kasi ito yung number 6 yung balagbag. Ito. Yung number 9, ito yung lahat. Pang ilalim na ganyan. Ayan o. Okay. So, pangita naman yun. Kaya ang gagawin nyo dyan, ilalatag nyo yan ng pagganon. Para makita nyo lahat yung bawat galaw or bawat puzzle natin na bubuuhin. Okay? Kung marunong kayo maggawa ng puzzle o marbuo ng puzzle, same lang din yan, parang Lego. Yun, all goods. Actually, kahit hindi naman magtingin dito sa manual eh. Yan. Okay, so bubuuhin ko na yun sa left side. Okay, tapos na mga boss at ito na yung finish. Pero actually, dito pa lang sa pagbubuo. Yan, all goods sa lahat yan. Makikita nyo naman yan pag binubuo nyo. Katulad nga doon sa una kong video, doon sa first step natin, hiwa-hiwalayin nyo muna lahat ng mga panel. Tapos isusukat nyo na agad yung pinaka-base nya. Tapos sa mga tornilyo, bibilangin nyo lahat ng mga tornilyo nyan para makuha nyo kung para saan yun. Katulad dito. Yan. Itong malalaking tornilyo nito, nakita ko siya dahil dito naman. Makikita nyo yung mga tornilyo na yun. Bukod sa mapa or doon sa diagram, makikita nyo ito. So ibig sabihin, itong isang piraso na ito, sa outer na yan. Dito na yan. Kaya, masasabi ko na, itong natitirang tornilyo na to, ilan ito? Dapat yan ay 1, 2, 3. So 6 dapat. So 2, 4, 6. So 6. So yung natitirang malalaking ganyan, para dito lahat yun. Doon lang naman yun. Okay? Dapat magkakaiba yung size niyan. Yan. Ito ay 13. Ito ay parang 14 ito eh. Yan. Okay? So yun. Ganun lang ang setup niyan. So itong natitira kong pyesa na to, ito na yun kapag ka naisampa na namin to dun sa Suzuki Jimny. Yan. Dito sa Suzuki Jimny 2019 Plus. Yan. So hihintayin ko na lang yun at pakita ko ulit sa inyo yung kapag ka nakasabit na siya doon sa Jimny. Yan yung ating pangalan ng roof rack ba ito? Roof basket. Yan. Rage. Okay. So yan na yun. Tapos na. Full goods na yan. Kakabit ko na lang yan doon sa mismo sasakyan. Okay, tapos na mga boss at nailagay na namin doon sa ibabaw ng chimney at papakita ko naman sa inyo. Okay, ito na mga boss ang finish natin at ito yung brand nung roof basket ba tawag yan o basta yan. So dito, kung makikita nyo yung bracket natin, nakaipit lang siya dito sa mismong gutter mount kumbaga. Ayan o, makikita nyo dyan. Tapos dito, kung makikita nyo, sakto-sakto yan dito. Okay. So yung alignment ko niyan, yung pinaka-base nitong top carrier natin to, tinapat ko lang yan dyan. So syempre mas malapad yung ating ating pinaka-clamp. Kaya lumampas yan din. Pero all goods pa rin naman yan. Tignan nyo ako. Okay. So hindi siya lalapat dyan. Tapos dito sa likod, yan, all goods yan. Tapos dito kagandahan nito mga boss, yung antenna original niya, sakto-sakto lang yan dyan. Diyan ko binase yung position ng ating ikinabit. At kung makita nyo dito, tapos dito,
Okay, so buksan natin. Okay. Ayan, kung makikita nyo dito sa ibabaw, yan ang allowance niya mga boss. Okay, so sa ibabaw, tingnan natin. Okay, so yan yun. Suzuki Jimny mga boss. Check natin dito sa kabila. Okay, so yun. Ayos na. Thank you. Pahabol pa pala mga boss at ito yung mga hook niya. Dito ko na nilagay. Pwede naman yan lipat-lipat. Depende sa paggagamitan ninyo. Pwede dito sa ibabaw, dito sa likod, sa gitna, sa tagiliran. Pero dito, nilagay ko muna dyan. Okay, doon sa kabila ganun din. Tapos dito sa likod, yan, ganyan. Naluluagan naman ito. Kaya pwede niyo siyang hugutin dito, ilipat dito sa ibabaw. Ayan. Yun lang, pahabol lang yan. Okay? So, ikutan ulit natin mula dito sa unahan. Check natin ha, oh. Brand ng ano natin. Tapos ito yung finish. Ayan ang finish. Ibabaw. Dito sa gilid. Sa ilalim. Okay. Thank you.